Chokotman YT, back for another video. Ang topic natin ngayon ay ang Redmi Note 7. Ito ay halimaw sa camera. So, binabalak nyo bumili ng bagong cellphone. Check nyo muna, consider nyo muna kung tingin nyo is worth it ito sa budget nyo. Let's start. Yan, sa inyo ng mga Xiaomi fans, no? Ang Redmi Note 5 dati, kung naalala nyo Redmi Note 5, siya yung dati nakapinapanlaban sa mga flagship. Tapos, nasundan nga siya ng Redmi Note 6. Kaso, si Redmi Note 6 hindi siya pwedeng i-consider as upgrade from Note 5. Kasi, technically, same spec lang yun eh. Snapdragon 636, 4000 mAh battery, same camera. So, parang, may mairaos lang doon si Xiaomi Redmi na maitawid lang si Note 6. And this year, tumating nga si Redmi Note 7. Ayun, dito na nagkaroon talaga ng distinguished na difference talaga from Redmi Note 5 to Redmi Note 7. This was supposed to be the real Redmi Note 6, pero yun nga, since fail ngayon, so huwag na natin pag-usapan yan. Isa-isa natin yung mga highlight ng hardware niya. Yun, Qualcomm Snapdragon 660, yes. Adreno 512, yes, an upgrade from the previous Adreno 509. Hybrid dual SIM, 6.3 inches, IPS. Siyempre, hindi naman nag-AMOLED si Redmi. Ewan ko lang kailan mag-AMOLED si Redmi. Meron silang tatlong variant. Yung 3GB RAM at 32GB ROM, and 4GB RAM, 64GB ROM, 6GB RAM, and the 64GB ROM. This Redmi Note 7 has only the fingerprint sensor. Sorry, wala mo nang in-display fingerprint, siguro sa susunod na iteration ng Redmi Note. And pinaka-highlight is yung 48 megapixel na global version. Rear camera. Dual camera yon, yung 48 megapixel and 5 megapixel. The 48 megapixel has 1.8 aperture, so yon, pwede sa low light. Hindi na natin matitest yun kasi araw ko siya na test, so hindi ko na test actually kung pwede siya sa low light. Pero kung gusto niyo talaga makita ang low light capacity niya, maglalagay na lang ako ng link ng isang review na nag-feature ng low light capacity ng 48 megapixel ni Redmi Note 7. Ang front camera niya, hindi na rin naman masama, 13 megapixel yon, HDR, aperture na is 2.2, so hindi siya basically pwede sa low light, pero at least magkakaroon kayo ng crisp na results sa selfie shots nyo. Redmi Note 7 is running on Android 9.0, that's MIUI 10. Yung screen resolution niya is 1080p with 409 ppi density kung importante sa inyo. And yes, 19:9 ratio ng screen. So nakikita nyo naman, ang display ni Redmi Note 7 is gumagamit ng parang teardrop notch, a single camera, kaya kasi nga pinagkasya lang sa teardrop notch. Itong gamit natin, yung pinifeature natin, ito yung pinaka base lang ng model, ang 3GB RAM and 32GB ROM. So we can't really expect masyadong malaki, pero yun lang naman ang difference niya compare sa mga sumunod na mga iteration like 4GB and 6GB RAM. Yun doon lang naman nagkaiba, the rest identical na lahat. So yes, yun, may maliit lang siyang chin sa baba. I think okay na rin naman yan, hindi na masama. Remember, this is budget phone. Yung kanyang camera is yung nga 48 megapixel. Display wise, yung pagkaka-design kasi nung camera sa likod, mabukol, so expect it to wobble, muuga siya kapag nakahiga siya sa flat surface. Kung gagamitan nyo ng jelly case, which is kailangan kasi sobrang fingerprint magnet siya. Nakikita niyo, papakita ko yan, fingerprint magnet siya. So yun, dahil nga fingerprint magnet siya, mas i-advise ko siya na lagyan ng jelly case. Pero kung sa inyo na okay lang yung mga ganon, ang ganda niya kasi, sayang nga lang kasi mabilis magasgas. Pero kung tutuusin, pwede siyang gamitin na selfie kasi yung likod niya is sobrang glossy na pwede ka manalamin doon. So parang pwede mo nang gamitin yung 48 megapixel for selfie. Yun ay kung hindi nyo gagamitin ng jelly case. Pero kung gagamitin ng jelly case, balik na lang kay Sarap, which is 13 megapixel. Pero I think either way naman mukhang namang decente ang result. Tapos ang fingerprint, yun, hindi na natin na-test, pero I expect na natin na mabilis yun kasi this is Redmi Note. And nakita ko rin naman nung in-open, mabilis, hindi ko lang na-videohan yung part na yun. So, given na yun. Ang charger niya is Type-C, yes.
hindi na USB. Ang Redmi Note 5 kasi is USB 2.0 pa eh. Pero si Redmi Note 6 Plus is nag-USB-C na, no? So, yes. Meron siyang dalawang speaker grill sa baba at decent yung sound, malakas. Hindi nga lang overwhelming pero malakas, yes. Yan. Pwede na. Forward. Siguro isa sa mga grill na yan is doon nakalagay ang mic. So, expected na natin yon. Si Redmi Note 7 ay gumagamit ng hybrid dual SIM. So, yon. Either you use a single SIM and a memory card or dual SIM, wala kang extra memory card. Gamitin mo lang yung internal mo. So, hindi siya medyo convenient sa mga taong may dalawang SIM at gusto na mas malaki memory. Kung lalagyan nyo naman ng memory card slot, kaya niya support hanggang 256 GB na memory card. And speaking of camera, sa camera is tingin ko hindi pa siya ganoon kapulido when it comes to software. Kaya ako nasabi yon kasi nga, kung makikita nyo rito, yung kuha ng kahoy, pero this is smooth naman actually. Technically, this is a smooth shape naman, pero nakikita nyo, medyo blurred yung mga edges. So, pero yun nga, makikita nyo lang naman ng ganitong kapag talagang super zoom. Pero normal zoom, hindi naman siya ganun kahalata. Pero nga, kung masaya lang kayo at gusto nyo talaga naka-zoom in, medyo hindi pa ganun kapulido tingin ko yung software niya. Pero dahil nga tingin ko is supervised lang naman, magkakaroon to, I'm sure, ng improvement sa mga susunod pang mga update ng software. Tapos when it comes to color, naman sa kapag kung realistic ba ang kulay niya, medyo highly saturated yung mga pictures kasi sa in person medyo mas pula yung bulaklak, but here medyo parang naging pinkish siya na light red, na hindi ko maintindihan. Pero when it comes to details, ayun, hindi rin ganun kapulido eh. So I'm not sure kung this is taken from the back camera, just to be to be clear lang. This is taken from the back camera, so I can't really say kung talagang wow to. Actually, medyo disappointing. This is 48 megapixel and this is what we get. Pero yun, hopefully magkaroon nga ng update siya sa soon, kasi ang alam ko nagso-sold out si Redmi Note 7 sa ibang mga outlet. So yun, kung marami na gumagamit, marami na siguro makakapansin ng ganito na medyo blurry nga, hindi nga ganun kapulido yung edges ng mga shots. Maganda, yes, pero highly saturated talaga, tapos medyo blurred yung kuha. Pero in fairness naman hindi lagi namang gano'n ang kuha na medyo blurred. Meron akong isang nakuha na maganda yung pagkakasmoothen ng mga edges. Ito, kita nyo, hindi siya kagaya nung unang shot na parang blurred yung mga edges. Dito nakuha. Siguro depende siguro sa mga shots. Pero yun nga, kung mas marami ang shots na hindi ganito kalinaw ang kuha, medyo mapapaisip ka rin na hindi talaga siya papulido. So yun, hopefully update. Yun lang yung pinaka-gripes ko lang sa image processing niya. And going to the video. Sa video naman, meron siyang image stabilization. So yun, kung medyo mild lang or slow lang yung shakes, yun, sa nakikita nyo rito, medyo yes, medyo decente na rin yung yung image stabilization niya. Pero kapag medyo bumilis ka ng lakad, medyo may konting shake siya, tapos nakikita nyo magki-kick in yung electronic image stabilization. So yun, electronic yung image stabilization niya, hindi siya hardware based. This is software based na image stabilization, kaya medyo parang wobbly yung images habang kinukuha yung video. So yun, pag-usapan natin ang positive and negative. Positive kasi yun, 48 megapixel, meron siyang
potential na maging very good talaga when it comes to photography. Siguro, yun nga, hindi nga lang pa pulido yung software na ginagamit ni Redmi Note 7. Hopefully, in the coming updates, ma-fix to kagaya ng ginagawa nila kay Vivo, kagaya ng ginagawa ni Vivo sa Y91 niya, na every time na nag-upgrade, paganda yung quality ng image processing. So, hopefully, ganun din naman nangyari kay Redmi Note 7. And, pagdating naman sa mga aesthetics, yung itsura niya, okay naman eh. Wala akong gripes. The phone is heavy. So, premium na premium yung pakiramdam. Basta unang grip niyo pa lang, ramdam niyo na eh. Wow, feeling premium talaga siya. Design-wise, yes, okay siya. Very good siya. Nga lang, may manipis lang siya na chin sa baba. So, when it comes to symmetry, hindi siya ganon ka wow sa symmetry. Kasi sa taas manipis, tapos may dew drop lang doon or tear drop lang doon. Tapos sa baba mayroong makapal na bezel, not makapal. I mean, kumpara lang sa taas, mas makapal yung bezel sa baba. So not symmetrical yung display. Tapos yun nga, medyo may bump yung camera. So kung hindi siya naka jelly case, wobbly din siya. Nagwi-wiggle kapag nagta-type ka, hindi ka pwede mag-type nang hindi mag-wiggle yun. When it comes to gaming, smooth siya. Remember, this is na Snapdragon 660 and Adreno 512. So, we can expect na ang gaming nito is decente. At least nasa medium ka to high. Yung ultra, medyo alanganin yun siguro. Pero, playable. Hindi lang talaga super 60 frames per second makukuha mo siguro. Sa 512, makukuha mo siguro mga 25 to 40 frames per second. Around that time. Well, at least yun yung binagbasihan natin sa tinry natin sa PUBG and sa Asphalt. Actually, di ko na nakuhanan yung PUBG. So, Asphalt na lang tayo. Ito lang. So, yun. Overall, okay siya. So, yun guys, no? I hope na medyo nagkaroon kayo ng idea kung yun nga ang gusto nyo bilhin this coming summer para bitbitin as your photography device. Si Xiaomi Redmi Note 7 is so, tingin ko sobrang sulit na to sa presyo nyo. Imagine yung base model niya na 3GB RAM and 32GB ROM is 799 lang. That's wow. Meron kang 48 megapixel na camera sa main camera sa likod, tapos 13 megapixel sa harap. Anyway, para sa akin, ito yung out of 10 stars, bibigyan natin ito ng 7 to 8 stars. Sige lang natin sa 7.5 stars. Okay to, the best to. Highly recommended. Kung balak nyo bumili ng cellphone or balak nyo i-upgrade ang mga cellphone nyo, sa halagang 799 hanggang paakyat, depende kung gaano kalaki yung ano nyo. Pero yung base model, kung okay lang sa inyong base model na 332, guess nyo na to, si Redmi Note 7. Available na siya sa Lazada, hindi ko lang sure kung meron, pero you can check out naman. Pag meron, iiwan ko na lang yung link sa baba. Yun lang. Hanggang doon lang. I hope nakatulong. Tapos kung nagustuhan nyo to, like na lang. Tapos yun, abangan nyo susunod nating video. And Q Kami YT, signing out.